Basketball is back dito po sa P-League. What a rally we have here between these two lady squads. Hold ang bola. Nolik sa likod. And that's it. Timing is everything talaga. It's long. And that is the score. Oh, championship point. Tuloy pa rin ang aksyon dito sa bakbakan. Pinalo. Umiscore. Wow! Lahat na papa kayo! And the crowd here at Pacto Arena are having the time of their lives. This is where it all started. Magpapatuloy lang ang mga aksyon dito sa bahay ng V-League for the next 6 weeks. Paco Arena ang ating destinasyon at ito na ang ating pangalawang laban dito sa ating unang araw ng V-League Collegiate Challenge 2023. Good day Pilipinas, my name is Jay De La Cruz together with JV Sumagaysay. Ang ganda ng laban kanina, Perpetual Help kontra EAC. Ngayon, matindi naman to. NU at FEU ang magtatapat. Kung kanina nakita natin yung performance ng champion team sa NCAA. Ngayon, champion team naman para sa UAAP ang aabangan natin against FEU Tamaraws. At mag-uumpisa nga ngayon ang kampanya ng NEU to defend the V-League Collegiate Crown. Pag-usapan natin ito makakatapat ng NU, ang FEU. Meron kang Benny Martinez na samot-saring mga offensive weapons ang meron siya. Kaya tignan natin kung kanino pupunta si Benny Martinez. Pero ang isang mawawala dito yung Mark Calado eh. Kaya si Benny Martinez, magagamit niya yung mga Jelord Talisayan, ito sila Dirk Saavedra, di ba JV? Yan yung aabangan talaga natin dito. Yung diskarte at yung maturity neto ni Benny Martinez. Kasi iba talaga pagka nawala ka ng main man eh. Yung Louis, sa Perpetual kanina, Louis Ramirez yung nawala. Ngayon naman, Mark Calado ang mawawala sa kupunan ng FEU. Again, nabanggit natin the likes of Martin Bugawan, andyan pa, di ba, Jelord Talisayan. Kaya si Benny Martinez hindi pa nagkukulang sa mga masasabi nating main guy, sa mga secret weapon niya. Talking about secret weapon, pagdating naman sa NU, makikita na natin in an NU jersey for the first time, itong rookie pa ba to? Highly touted rookie? Si Jade Disquitado? Talagang naglaro na para sa bansa. Nauna pa yung paglalaro niya para sa bansa. Etong si Jade Disquitado na naging teammate ko last SEA Games 2023. Of course, Jade Disquitado also making an appearance already sa Spikers Turf. This is first time wearing the NU jersey. Pero pwede pa natin pag-usapan dito. Pagdating sa NU, may also a new setter in their lineup. Hindi naman bago, pero bagong starting setter. Malalaman natin kung si Clarence Velostrino ba yun o si Joseph Bello. Nevertheless, it's Jade Disquitado's turn to say the least shine eh. Oo, lalo na nawala etong si Nico Almendras. Oo. Tapos Joshua Retamar naman ang papalitan nito ni Bello. At ang isa pa sa aabangan dito is si Budin, na rookie MVP din. Isa rin tong rookie MVP, si Budin. Siyempre, knowing how powerful the NU Bulldogs is, multiple-time UAP champion, sunod-sunod na, di ba? Kaya ito yung unang masasabi nating their first step towards to defending that UAP crown and also their first match in defending the V-League Collegiate Championship. Tsaka alam naman natin na panibago to eh. Panibagong tournament, panibagong liga. I-start tayo 0-0. So kung sino yung mag-uumpisa ng malakas, kailangan tapusin nyo hanggang dulo. And what a way to start your campaign. FEU Tamaraws pa ang makakalaban ng NU. Tignan natin kung paano ang magiging tema ng laro na to sa ating pagbabalik. It's gonna be the Tamaraws versus the Bulldogs. This is the V-League Collegiate Championship 2023.
Amaraos. Let's begin with our team captain, number 17, Benny Martinez. At number 2, Jomel Codilla. Wearing jersey number 5, Gerald Talisayan. Number 9, Zidric Saavedra. Number 14, Martin Bugawan. And number 16, Jefferson Abunyawan. Starting libero is number 4, Bryce De Guzman. Head coach, Mr. Ed Orculio. Calling on our National University Bulldogs. Team captain wears jersey number 18, Leo Aringo Jr. At number 6, Micaelo Budin. Wearing jersey number 10, Obed Mukaba. At number 20, Joseph Philip Bello. Number 22, Jade Alex Disquitado. Number 23, Jean Gerard and Franz Diao. Starting libero is number 4, Michael Jonas Hernandez. Head coach, Mr. Dante Alinsunurin Jr. This is match number 2, preliminary Starters on your round screens of right the now. Collegiate Pamilyar na Challenge, starting lineup dito where sa it FEU. all Ang nagbago lang yung began. Jomel Codilla na second unit. For the lack of a better term, promoted na sa starting lineup dito, JV. Ibig sabihin nun, may nakita itong mga coaches ng FEU na ready ka na. Ready ka na mag-umpisa para sa panibagong bakbakan na Oo. naman kasi. Samantala sa NU naman, you have the usual names, Micaelo Budin, Obed Mukaba, Leo Aringo, the team captain right now for the Bulldogs. Joseph Bello will be the starting setter. Jonas Hernandez will be the starting libero. At napag-usapan na natin kanina nung pregame, Jade Disquitado, his first game as an NU Bulldog. Isa yan sa aabangan talaga natin. Yan nasa screen natin ngayon, si Budin at si Jade Disquitado talaga. Na alam nating dekalibreng player talaga. Oo. But it's FEU who is going to start match number 2 of the men's division. Micaelo Budin. Malakas yung una. Galing warm-up, alam mo yung gigil talaga ni Budin eh. Parang relax muna. Pero makikita natin, grabe, ang dami ng tao ngayon dito. Biglang dami ng tao. Totoo yun. Dito sa loob ng Paco Arena. And this is just our second game of a quad header for our first game day of the V-League Collegiate Challenge 2023. There's Jade Disquitado scoring the first point for NU. Buena mano, makikita mo yung yung hampas niya sa bola eh. Iba yung tunog. Lagapok talaga. Ang tawag doon, putok, no? Putok talaga. There's Buds with an explosive serve. Drix Saavedra scoring for the Tamaraws. And to say the least, kahit wala si Coach Ray Diaz dito, same system pa rin yung ginagawa dito ni Coach Edison Orcule. Sila pa rin magkakasama di ba? Itinuloy lang nila yung sistema. Kasi gano'n naman alam naman natin na walang instant na maa-apply sa sistema. Pero kanina, sabi mo nga, ang aabangan natin dito sa kupunan ng FEU, isa to, si Saavedra. Oo. Diba? Kasi grabe, lefty din Kung kanina, ang daming nagpakitang gilas na lefty dun sa first game natin. Ngayon, eto naman. You just mentioned ang nawala lang dito sa FEU, yung Mark Calado. The course still the same. Likewise for NU as Choi Jiao, nawala yung opensa ng FEU doon sa service niya. On the other side, Aringo could not connect. They go to the open side. Nope. Disgrasya doon sa reception. Punto sa NU. Medyo nag-alangan si Codilla Dumulas sa kamay niya. See exactly what happened there. Gumana yung supalpal ni Obed Mukaba. Point for NU. Nag-alangan doon. Gerald Talisayan had to adjust. Aringo. Nope. Somebody touched the net on the side of the Tamaraws. Nakita na agad ni Aringo na dalawa Naka-ready yung net defense netong FEU. So, hawiin niya palabas. Kaso, yung balance kasi pag tumatalon Net violation.
The wonderful thing here with these two teams, no? Kilala na nila ang isa't isa, no? Magkaamuyan na talaga yan. Oo. Ang dami ng ligang sinalihan yung mga yan. Meanwhile, Jade Disquitado skying through the air. Grabe naman talaga. Nagpapakilala na ngayon para sa unang pagkakataon na isuot niya yung jersey ng National U. Lumilipad talaga. Grabe. There's flight number 22. Jade Flight Disquitado. number 22 Oo. talaga. Choi Jia with another serve. Back set. That one connected for Drix Saavedra. Ayaw rin magpatalo ni Saavedra sa pagkakataon na yon. Kung umaatake, naka 2 points na to si J. Disquitado. Saavedra, 2 points na din. Parehas ng spot na inatake. Of the attacks, Drix Saavedra. 2 attack points ng FEU. Dalawa doon kay Drix Saavedra. Samantala, Jeff Abunyawan with that soft serve. Combination! May bats mo din. Grabe. Hindi kakalimutan, ha? Parang wag puro Jade yung banggitin nyo. Meron pang, andito pa ako, lumilipad galing sa likod. Grabe. It's gonna be a challenge for any opposing teams to defend this taunting NU attackers. Hindi makadiskarte si Saavedra. There's Aringo, got deflected. Play goes on. Aringo one more time. And that is in. Binasag na ni Aringo. Kung kanina, yung unang atake ko, hindi lumusot. Ngayon, sisiguraduhin ko na yung pangalawang atake ko, lulusot na. Talk about persistence. Walang pakialam kahit tatlo nasa harapan niya. Triple block na yung binasag doon ni Aringo. Look at that serve. But that one was too wide for Jade Disquitado. May ano pa may parang naaalala niya pa yung diin ng palo niya. Kaya pati sa service gusto niyang diinan eh. Konting recalibration lang. No? Konti lang. Oh, konti lang. That is Drix Saavedra serving for the Tamaraws. Jump serve din to eh. Great block coming from the tandem of Martinez and Bugawan. Kanina nga sabi mo, isa to sa aabangan nating player, si Martinez. At huling-huli niya yung atake. Tingnan mo naman yung timing nilang double block nila ni Bugawan. Yan ang masasabi nating nakabisa ni Benny Martinez, no? Yung timing sa blocking. Eh. Isa kasi yan sa hahanapin mo sa setter. Oo. Alam naman natin na hindi makaka-atake yung setter. Diba? But Obed Mocaba has having none of it. Diba? Bibigyan siya ni Bello, pumunto siya, and Obed Mocaba just sent us to our first technical timeout. Look at this play right there. Perfectly executed by Bello and Mocaba, 8-5 NU. I am Amira Almamari, and you are still watching the match between FEU and NU. And speaking of NU, there's a big presence to be filled here on the court, especially now that seniors Joshua Retamar and Nico Almendras have already graduated. But the spirit of family did not graduate with them, as Obed Mocaba said that they visit them in their dorm and they still eat out together. Actually, yesterday, kumain pa sila ng magkakasama. Kaya naman ngayon, dala-dala nila ang guidance ng Kuya Owa at Nico nila as they enter the court, and they're here to prove that they can do it on their own. Maraming salamat, Amira, for that wonderful story. Lalo na't maraming masasarap na kainan doon sa may... Hokson, doon sa paligid ng Sampaloc na, di ba? As NU scores again off that attack. Isa mang bagay doon, no? Parang very awkward to si Obed, kinukuya niya sila Owa Retamar. Oo, parang sila Nico. ang tangkad mo, tapos parang kuya-kuya. Tsaka nag-uumpisa na mag-aral ng Tagalog itong si Obed. Ito yung nakakatawa sa kanya. Parang feel at home talaga siya. Na parang Pinoy ako in heart. Diba?
But there's no denying that spirit of camaraderie in that NU team as that service went out. Malaking bagay yun sa NU or to any championship team eh. Tsaka yung respeto, seniority. Tsaka tingnan mo naman, kasama nila kumain yung Kuya Owa tsaka Kuya Nigo nila kagabi. Diba? Yung banding handun pa rin eh. Pag ikaw kaya kinuya ni Obet. Parang pre na lang ang ano eh. In the meantime, Budin was rejected. Benny Martinez still holding forth on that solid net defense ng FAU. Grabe yung combination neto ng net defense ni Bugawan tsaka ni Martinez. Huling-huli ni Bugawan yung cross-court attack neto ni Budin. So may tigisang supalpal na itong si Benny Martinez sa si Martin Bugawan. 7 serving 9. Bello goes to Budin. Rejected one more time! Grabing net defense ang pinapakawalan neto ni Bugawan. Parang kung merong JP Bugawan, may kuya ko, pues gagawa ko ng sarili kong pangalan. Ako, si Martin Bugawan. Sige, kung ikaw si Micaelo Budin, ano na gagawin mo? Nakakadalawang supalpal na sa'yo eh. Parang siya na ang didiskarte. Yan, hindi mo na... Ang unang aabangan natin yan kung paanong diskarte ang gagawin ni Joseph Bello. Mababa yung first ball. Puntos na naman ng FAU. Eto, kung kanina, ang di kita ng laban natin sa Perpetual tsaka EAC. Ngayon, eto, hindi talaga magpapahuli. Parang hindi pinaparamdaman ng FAU na champion team yung kalaban nila. Parang 0-0 tayo eh. Kaya namin kayo? Kaya namin kayo. Side at 9, that service in. Grabe yung service ace na yun. At dito, nakakuha ng unang kalamangan ang FEU para sa service ace na yun. Hindi natitinag si Coach Dante Alinsunurin. Relax pa din. Typical, Coach Dante. Bello, this time, Desquitado. That one too low. Sunod-sunod na ang puntos dito ng FAU. Medyo pinanggigilan yun ni Jade. Kasi ganun talaga eh, pagka nakakakuha na ng momentum yung kalaban, parang yung gigil nyo, nagkumuha ng puntos. Yun lang, yung execution pa rin, dun tayo babalik. Tignan natin dito sa NU, in this ensuing attack, kung kay Mukaba na sila pupunta. Pero kay Budin, one more time, the drop, it worked for Micaelo Budin. Kung kanina, Jay, tinatanong mo, anong gagawing solusyon ni Budin? Eto, hindi pwedeng puro palo. Nakita niya nakadukot na yung kamay eh. Drop ball muna. Nandun na si Jellord eh. Diyan mo talaga makikita na magugulang na talaga itong mga batang to. There's Obet Mukaba. With that ever-effective serve, kagulo sa net, play goes on. Budin. Di gumana yung hook shot. Talisayan off the back row. That one is good. Nakita niya eh, ito ni Talisayan yung ginawa ni Budin na nakita mong nakadukot na yung mga blockers mo sa harapan mo, pues drop ballan mo lang. Butas na butas. Butas pa yung gitna eh. And FEU just maintaining a 2-point lead against what many people call in the men's division the Mighty Bulldogs. Pero walang pakialam ng FEU ngayon dyan. Bello to Budin. Cross court. That one is good. Ang nipis nung cross court attack na yun. Kitang-kita niya yung zone 5 na yun. Pero kita mo yung pumihit yung... Pumihit yung katawan eh. Ni Buds. 11 serving 12. Gitna. Nahuli ni Martin Bugawan and that middle part starting to become a problem for the Bulldogs. Pangalawang beses na yan. Nalusutan yung gitna nila. Check that, that's Jeff Abunyawan. Just scored on that simple tip. Isa sa mga kuya na eh. Oo. Si Abunyawan. Bello, back set. Hataw kung hataw ang ginawa doon ni Micaelo Budin. Parang talagang hindi niyo pwedeng kalimutan yung pangalan ko. Budin is Budin. Gaya nga nasabi natin, ba't ganyan ang NU ngayon? No? Pag nag-uumpisa sa Michael ang pangalan, mapababae, mapalalaki, ang lakas pumalo. No? Talagang hataw kung hataw. Oo. Tapos yung serve na yun. Sagot ng FAU. That one just sailed out for Jomel Codilla.
nakita mo triple block na yung ginagawa na itong NU, pero intention niya is patamain sa kamay. Napalakas lang talaga. Tied at 13 here. That explosive serve just denied by the net. Parang lahat ng laban natin today, talagang dikitan. Walang bibitaw. It's a sign of things to come dito sa ating 2023 edition ng V-League. Talagang lahat ng player, lahat ng koponan, even coaches nag-aaral. Diba? Sabi nga nila dati, kung before, preparation lang ang ginagawa nila dito sa V-League, ngayon, pinaghahandaan na rin ng bawat koponan. Sineseryoso. Seryoso na. Seryoso. Hindi ito masasabi natin, hindi na to pre-season. Talagang markado na sa kalendaryo nila to eh. Set up ang FAU. May nagiba doon sa opensa. Tumba si Martinez. That ball went out. Medyo mababa na. Nagkakaroon ng problema sa first ball itong koponan ng FEU. Pag napunta tayo sa second technical timeout, sigurado yun ang reminder ni Coach Edison Orculio, no? Abangan natin yan. Oh. Coach Edison. Jelord, no. Bello to Desquitado. That one is in. Lagapok talaga ang tunog ng bola ni Jade Desquitado. Check out this one. Perfect form. Yun lang masasabi natin doon sa ginawa ni Jade Desquitado. Second technical timeout, 16-14, and yung lamang. Back in us here inside Paco Arena, Bola TV. Mapapanood nyo rin ang mga action dito sa V-League sa Bola.tv. Thank you for supporting the V-League Collegiate Challenge 2023. And for sure, they're enjoying all the explosive action they're seeing right now, especially in this set sa labanan ng NU-FEU na to. Grabing bakbakan yung pinapakita dito. Tanghaling tapat. Ramdam mo yung init dito sa loob ng Paco Arena. That's Choi Jiao serving sa Avedra. Walang pakialam kahit si Mukaba ang nasa harap niya. Tinodo pa rin, nakapunto si Drix. Jade Desquitado at Obed Mukaba yung nasa harapan mo, pero babaliwalain to ni sa Avedra. Cross-court pa rin. Pero kung makikita ng mga ibang players at coaches yun, may pwede pang gawing adjustment sa block eh. Malayo-layo rin kasi si Obed. Oo. Aringo, gustong ibawi. That one is good for Leo Aringo. Puro cross-court talaga yung inaatake nila kahit dito sa kabilang side eh. Reinforcements on the side of Coach Dante Alinsunurin. Upo si Jade. Pasok si Clarence Belustrino. That's Jan Abanilla replacing Joseph Bello. So that will give NU the benefit of a full front line right now. Tatlo pa rin yung spiker dito sa harapan ng NU. At ganyan talaga yung ginagawa ng mga coach, especially on the middle part to the latter part of the set as FEU scores on that attack. Kailanganin na talaga yan, yung palitan na yan, yung dalawahan, tawagin nila. Pero kita natin, sa last play, yung atake na ito ni Bugawan. Kahit sabihin mo ng Obed Mukaba yung nakadukot sa harapan mo, iniwas pa rin talaga niya. That one went out for Drix sa Avedra. And something FEU doesn't need right now are those errors. Lalo na pa endgame na. Ano na to, parang hindi naman sa kailangan mo mag-alalay. Parang okay lang mag-take ng risk, pero calculated risk. Oo. Yun pa yun eh. Walang luxury. You don't have the luxury of making that much mistake eh.
as that attack was too low for Martin Bugawan. Another point for NU. Ikaw ba naman, kung ganyang kataas tumalon, katulad ni Bugawan, hindi mo pwedeng bigyan talaga ng mababa. Ayan na, mag-uusap-usap dito sila Coach Edison Orculio. Let's listen in. Ganyan. Nasaan yung quicker mo? Nandyan. So tayong dalawa, tao. Ikaw, ito ka, mag-isa ka, nandyan. Ito, nasan yan? Nandyan lang yan. Kasi dito sa kaliwete mo. Okay? May receive naman eh. Ang kailangan lang ma-execute natin ng tama yung atake natin. Nakaka-receive naman maganda eh. So nasa iyo yun. 1, 2, set, pwede. Paikot lang, ball distribution. Baka ikaw, halimbawa, pumasok ka dito. Pagpasok mo dyan, pakita ka dyan bago bumalik ka dito. Subukan mo lang. Ha? Let's go. Pasa lang, pasa. Ang dapat gawin dito ng mga attackers, magparinig kay Benny. Oo, talagang hingin nyo. Hingin nyo sa kanya na sa akin mo bigay para maniwala rin tong blockers ng NU. Kasi tama nga naman eh, dyan nakabasa rin yung depensa eh, no? Tsaka sabi ni Coach Edison, pwedeng mag 1-2 kasi frontline Oo. naman to si Benny. That is correct. Ano gagawin ni Martinez? Punta sa back row. Drix did not connect that time. Jonas to Bodin. Nope. Another try for the Tamaraws. Martinez. Isa pa kay Saavedra. Ayun, gumana na. Sa Avedra pa rin talaga yung nagiging takbuhan kasi nakita natin na galing na sa block itong si Bugawan tsaka si Benny. Hindi mo na mabibigyan ng atake. Out of position na. So sa Avedra ang naging takbuhan niya. And that will put a smile on the face of Edison Orculio. Kailangan lang nila gawin dito ulitin. Pero depensa muna sila. There's a defense. Great set by Sejales. Dumiskarte ang NU. Finding the open spot. That one is good for Aringo. Binitawan na ng blockers netong FEU yung atake ni Aringo. Kasi alam nila broken play na eh. Butas yung zone 6. Nahanap pa yung butas na yon. Explosive serve coming from Obed Bocaba. One-handed set, nope. Belostrino, punta kay Bodin. Tinapik lang. Pupuntos ang FEU ba dito on that attack? Somebody touched the net on the side of the Bulldogs. Yung magkasamang Diaw tsaka si Abanilla. Di naman sinasadya. Ref, Pwede sorry naman mag-sorry. Pero sasabihin ng ref, sige, next Sige, play. Next play. Putosan ng kalaban. Iwas ka na lang. Oo. Mukhang sobra yung pasa. Obvious na yun. Pinanggigilan. Yun, hindi ko natatanggapin yung sorry mo doon. Kitang-kita na eh. Isa na lang ang Oo. kalamangan na itong NU. Pumapantay rin sa error ang NU dito sa set na to eh. Sobra na naman yung first ball. Nagawa ng paraan. Bodin will score. Yung dalawang blockers nga, hindi umubra kay Budin. Single block pa ni Benny ang pinalusutan. Pero makikita mo yung timing neto, Jay, ni Benny. Parang inihantay niya pa rin talaga yung huling swing net ni Budin. 21 serving 19. Joseph Bello is back on the floor. Another full frontline feature for the Bulldogs. Where will FEU go? To Drix Saavedra. Too much to handle by Saavedra. Grabe yung swing na yun. Hindi pa pwede yung single block lang. Yan yung maganda kay Benny. Yung nakadapa na, opposite setting pa rin. Kasi alam niya na tatalon tong si Diaw kay Abunyawan. Anong sagot ng NU? Diskitado. Just dunking right there. But it was red. Saavedra again! Grabe yung player na gusto mong pag-usapan natin. Talagang nagpapakitang gilas ngayong araw. At sigurado siya ang pag-uusapan sa huddle ng NU dito. They call time. Let's listen in. Bigli tayo dito, tapos tayo. Okay, nagkaintindihan. One goal disip lang. Ngayon, pre, ang block sa kaliwete natin, pag backline, lamangan mo na rito ng isang block, pabayaan mo na itong palo dito. Pero ngayon, nasa harapan siya, sige, tama lang yung ginagawa mo. Pag dalawa kayo, tapatan mo lang siya. Pero pag isang box tayo. Okay, sige. Pag single, ha? O, sige. Go, laban!
Yan yung nangyayari na kapag hindi nakikita ng mga players, nakikita ng mga coach, yan lang, simple reminder no? Specific instruction yung binibigay. Sabi mo nga, tama ka, sa Avedra ang pag-uusapan. Pag kaliwete, ang umatake sa back row, adjust ka na ng one box. Yung one box na tinatawag na yung Jay, yun yung a-adjust ka lang doon sa base position niya. Oo. Yun, a-adjust ka lang ng konti, kahit isang side step lang, para hindi ka lang maiwan kasi kaliwete. Para gumitna ka pa rin di ba? Nandun ka pa rin sa harapan ng attacker. Tabla tayo, nasa likod si Saavedra. But nasa likod ang setter, full front line ngayon. Ang FAU, kanon din ang Enyo. Budin pa rin. Pero naman, paano mo naman bablock at dedepensahan yung atake ni Budin na sa ibabaw na ng blockers dumadaan? Grabe yung lundag ng batang to. Pataasan ng talon. Parang may trampoline dun sa front line pag tumalon tong mga taga-Enyo na to. Kaso bitin yung jump serve. Ayun lang. Kahit na sabihin mong kumuha ka ng puntos, binigay mo rin yung puntos sa kalaban. 1:1. Oo. And 8 errors already for NU, 7 for FEU. Nakalawang pa sa error ang NU dito. Pero ito, 1-2-3 na lang to. Paunahan na. And that's Jomel Codilla serving. Jump serve niya, gumana. Good first ball. Aringo! Kung akala nyo, si Jay Desquitado lang yung may tunog na lagapok sa bola, eto rin ang down the line hit ni Aringo. Yung down the line niya, parang first line na rin na diretso tusok Grabe yung mga player natin ngayon. Ay, nalunod. Some miscommunication right there from Martinez and Abunyawan. Costly, perhaps, dahil set point na ang NU. At hanap muna ng bumbero itong si Coach Edison Ergulio. They call their final time here set number 1. Let's listen in. So kailangan lang ma-execute natin ang tama yung play. Tapos huwag natin madaliin. Sayang Tulad nun, pwede mo po na out of timing ka, pag out of timing mo, pwede naman gano'n. Tapos over natin, tapos kuha ka ng kabila, long. Tapos atake tayo sa block ulit, tapos depensa. Yung isang pinalong down the line, ngayon lang yun. Tapos tapatan lang natin. Paano nyo kinabig niya na yun, dipihitan nyo yun. Okay? Let's go. Okay lang. Yun yung nagmadali lang dun sa error na yung kanina kaya nalunod si Abunyawan Tsaka sabi naman ni Coach Ed na kung out of timing ka na, pwede mo nang i-over na lang tapos bawi ka, block tayo. Ganun lang yun Hindi mo pwedeng patayin. FEU fighting for this set. Saavedra is rejected! Nakadukot na si Aringo at si Mukaba. Saan kayo pupunta? Check out this play right there. Access denied. Drix Saavedra had nowhere to go, JV. Wala. Huling-huli na talaga ni Obid Mukaba. Nawalan kasi sila ng first ball. And NU will get victory here in set number 1. 25-22 is the final count. Pero it's nice to look back on what really happened. Perhaps we could say on the side of FU, there's the Drix Saavedra show. Ang NU nagtulungan yung Micaelo Budin, Leo Aringo, but we saw a glimpse of Flight 22. Grabe. Talagang tulong-tulong Nagpakawala talaga yung Budin, yung atake ni Budin, ni Aringo. Lahat naging effective. Ayun, yung Flight Grabe 22. Grabe yung Desquitado. But Drix Saavedra, we mentioned, this was his show in the first set. Benny Martinez, credit to him. Offense and defense nagpakita, but it wasn't enough for FEU as NU takes set number 1 of this matchup right here. Set number 2 when we return.
Backers here inside Baco Arena, 25-22 NU getting set number 1 dito sa pagpapatuloy ng mga labanan sa ating unang araw ng V-League Collegiate Challenge 2023. Jay De La Cruz, JB Sumagaysay, Amira Almamari bringing you the action. Palakasan ng palo dito, JB. Yun ang nagiging tema. So, anong diskarte para makalamang ka? Yun na lang di ba? Yun yung hahanapin nyo. Siyempre, lahat yan nag-uumpisa sa first ball para makadiskarte ito si Benny. Pero yung tibay ng net defense netong NU, makikita natin. At yung atake nila, grabe, kala mo lahat nag-showtime Budin, Aringo, Diskitado, lahat gusto magpaputok ng bola. Pero hindi rin naman nagpapahuli ang atake neto ni Saavedra. Parang may reward kung sino makakasira ng bola. No? Kaya nga, parang ang hirap naman paputukin ng bola na yan, di ba? Set number 2 now underway. That's Joseph Bello starting the show for the Bulldogs. Service error nga lang. Buena manong error yun. Pero ang hirap ng ng responsibilidad na binigay para kay Bello kasi alam naman natin na Joshua Retamar. Ito na yun Joshua Retamar na Kumbaga as a kuya, kailangan mong i-guide at iwanan ng bagay na madadala na ito ni Bello. Isa pa nakwento nga kanina ni Amira as NU scores again. Kasama pa nila sila Owa, sila Nico, diba? Sigurado pagdating sa pag nagsama-sama ulit yan, pag nagsikainan yung mga yan. Pag-uusapan yan, nakita ko yung game mo last time, error mo Oo, totoo yan. Ginagawa yan. Kasi kahit ako, ginawa ko rin yan Nung pag-graduate na ako. Ano ba yan? Puro ka error, puro ano. Parang, pero in a good way yun. Para matuto palalo at pag-mature. Jeller Talisayan scores. Eto na, nagigising na. Nagigising na kung kanina inako ni Bugawan tsaka ni Saavedra. Ngayon, ito na Talisayan. Hindi rin, gaya na nasabi natin kanina, hindi rin nagkukulang sa offensive weapons itong FEU. Kahit na wala yung Mark Calado, meron kang si Jeff Abunyawan, may Jeller Talisayan, may Drix Saavedra. Pero itong NU, medyo napasobra sa adjust si Jade Diskitado. Mahirap rin kalaban yan. Kasi madaling makita yan pag tinamaan natin yung antena. At isang beses ko pa lang nakikitang nabali ang antena. Sino bumali? Galing NU din, si Mads Gampong. Laro namin. Kalaban sila. Yun yung unang beses ko nakakita ng naputol na antena. Pinagbayad ba kaya si Mads Gampong? Yun nga, Tanong na natin. ang tagal namin naghintay nun. Oo. In the meantime, there's Aringo connecting. Grabe talagang. Nag-showtime talaga to. Para silang, nakikipagkompetensya sila sa bawat isa. Yun nga, they're not competing against the other team. They're competing amongst themselves. Kasi diba? parang, lalo na, umpisa na naman ng season, kailangan nila ng patunayan yung mga natutunan nila ng mga previous tournaments nila. Overpass. Nagawa ng paraan. Atake ang NU. Overset. Dinukot na. hindi na yung pinalusot. Dudukutin na yan si Saavedra. Check out what happened there. Bello. Medyo napasobra yung set kay Aringo. Basa pa rin ni Drix. Papatamain niya lang sana tas atake ulit Oo. Kaso, dukot na dukot talaga ni Saavedra. Service went out right there. Yan ang masakit. Pag nag-iipon ka na naman ng error, may lamang ka na nga Oo, totoo. Lalo na kung alam mong champion team yung kalaban mo, pulido ang kilos, kailangan kapag nakabuild na kayo ng momentum, ilayo nyo pa. Alam mo, kapag pumasok yung mga service na yung Diskitado, nakakatakot, no? Talaga ka ng first ball, no? Yung contact pa lang niya sa bola, yung tunog pa lang, alam mo na mabigat Danger. pag tumama sa'yo Kaya lang, ayan, kakampi pa ng FEU yung net. Sino ang atake? Bello to Diskitado. That one is good for Jade Diskitado. Pinabawi. Galing ka sa service error ngayon. Bumawi ka ng atake dyan sa likod. Automatic na yan sa mga setter, no? Oo, parang na nila yun, instinct na nila na hindi ka pwedeng masira. Lalo na kung starting player ka, diba? 5 serving 4. Aringo just launching that one to San Marcelino. Back to back.
service error para sa NU. Yun din, isa pang kailangang i-address ng NU. Actually, back in the first set, kaya dikit din yun. Dami ring errors ng NU. Errant reception. Benny Martinez, nagbistulang attacker. Yun yung hinahanap kanina nung first set na hinahanap ni Coach Ed na iwanto muna. Ngayon, nagkaroon ng opportunity, atakihin ko na puntos na to para kay Benny. Sasabihin ni Benny, Coach, gusto ko kasi palo eh. Ayoko ng toss eh. Ayoko ng drop ball lang eh. Gusto Oo. ko yung para makita rin nila na kaya ko rin. Oo. Belio Mocaba! Oh, that was just too wide. Napalakas lang. Good intentions, pero yung pwesto ni Mocaba mukhang it's really off to send that one to the other side. First technical timeout, FEU 8-4. Tuloy-tuloy lang action dito sa V-League Collegiate Challenge 2023. Jay De La Cruz, JV Sumagaysay, Amira Almamari covering the FEU-NU matchup. Mamaya makakasama natin sa mga women's matches, Noel Zarate, Coach Mark Caron, and Ross Fernandez. Siyempre, kung men's division, dapat may women's division din. Oo, yan ang aabangan natin. At handyan yung panibagong team na Enderon. Oo. Total, nabanggit na natin ha. Sinasabi natin for the next 6 weeks or 6 weeks or 7 weeks, 'di ba? Magiging bahay ng V-League ang Paco Arena. Kailan ba ang mga laro dito? Wednesday, Friday, Sunday. Ang dami nating aabangan at 'di ba yung ang daming fan ng volleyball na sumusuporta na rin sa men's volleyball. Especially with these teams putting up a show here on the attacking side of things, on the offensive side of things, and FEU somehow starting to pull away. At yan nakikita natin na lumalayo na yung kalamangan na itong FEU kasi sinasamantala nila yung mga errors na binibigay na itong NU. Saan pupunta ang opensa ng NU? Bodin gagawa ng paraan. Difficult attack right there. Codilla could not connect. There is Disquitado. Ginawa na ng paraan ni Jade kahit siya yung nasa likod. Kita mo, lagapok talaga yung bola niya no? Ang verbal translation doon, enough. Enough na. Tapos wapak. Wapak na Ito yung service ni Obed. Very tricky. Yun nga, nag-service error. But ang daming pinahirapan niya doon sa ganong, for lack of a better term, sinasabi nito weirdo. Oo, parang pero effective. Awkward, pero kargado yung Obed na yun, service niya na yun. Hindi mo maintindihan kung bakit ganun kakargado yun, na parang wala sa form, di ba? Wala sa form Pero bigat. Ano niya na yun nasa ensayo rin naman talaga. Talking about heavy services, that one a bit heavy for Jomel Codilla. Pero isa yan sa nagiging diskarte ng FEU ngayon, na kinakargahan nila kasi alam nila na kapag hindi makapasa itong NU, mahihirapan dumiskarte si Belio. Martinez, punta kay Talisayan, Butata ang inabot. Bryce de Guzman, siya ang nagset. Talisayan one more time, wala pa rin. Part 3 ba? Hindi. Sa Avedra, nabitin. Nabitin na. Wala na sa wala na sa balance yung atake ni Saavedra na yun. Tsaka yun yung sinasabi ni Coach Ed nung first set na kung wala ka na sa posisyon, itapon mo lang, i-over mo lang, tapos focus tayo sa block. Hindi yung kailangan yung gumawa ng parang para patayin yung bola. Patay yung bola pero puntos ng kalaban. Oo. Pwede naman magbigay ng free ball Belio, Aringo!
nagigising Magugulat ka na lang eh. Oo. Nagugulat ka na lang, biglang may lilipad eh. Kahit harap, likod, hindi mo na alam kung sinong titignan mo. Kailangan mag-usap-usap ng FEU dito. They call time. Let's listen in. Mismong depensa sa likod, tama. Kailangan lang magbabasa tayo. Kasi kung nandito ka nakadepensa, tama yung pattern, ganyan. Eh dito babagsak yung bola, o di kailangan magbasa ka. Ngayon, kung ganun kabilis yung bola, eh di bilisan din natin yung basa natin. Tapos yung block, tama naman eh. Saan bumablock? Dyan. Saan napalo? Dyan. Pag gano'n, no? Tignan mo, basahin mo. Saan dadaan yung bola? Di kung dito dadaan yung bola, di block yan. Kung saan yung lulusutan ng bola, dito tayo bumipensa. Kailangan. Ibig! Yan, specific instruction yung narinig natin para kay Coach Ed na kung saan yung lulusutan, dun kayo tumutok. Yung floor defense nila yung kailangan nilang ayusin. Sabi nga, mabilis yung atake na pinapakawalan ng NU. So, bilisan rin natin yung adjustment sa floor defense. Especially in this time that FEU already mounted a sizable lead. Eh ang NU mukhang padikit na dito. Play goes on! Deskitado! Hindi mo pwedeng bigyan ng regalo si Deskitado. Hindi niya tatanggihan yan. Hindi niya tatanggihan yan kahit malayo pa ang Pasko. This was a 10-4 affair earlier. And you just mounted a 5-1 run here in set number 2. Abunyawan just broke it. Hindi man yun yung pinakamalakas na atake ni Abunyawan, pero kailangan nga pinakamabilis at hinanap niya agad yung butas ng floor defense, ng floor netong NU. At yan pa naman yung gusto ni Coach Edison Orculye. Yung sa sigurado tayo. Oo. Pero simula pa lang nung kahit naman nung time ko, effective na talaga sa kanila yung bread and butter netong FEU yung middle attacks. Kita mo tong palo ni Choi Jiao. Full swing eh. Full swing. Tsaka yung yung taas ng bola, saktong-sakto sa gusto niya. Ikaw ba naman, 6'5"? 6'6" player? Oo. Ano ang bawi? Combination play. That one worked for Jellard Talisayan and company. Eto, dito rin naman kilala yung FEU. Sa mga combination play nila na kung tawagin namin yun, spaghetti play na, lahat tatalunan na eh. Ikaw na mahihirapan bumasa. Lahat-lahat na. Spaghetti, chop suey, halo-halo. Lahat na eh. Tamaraw still maintaining a 3-point advantage here. That one just sailed out. Sabi nga natin kanina, Jay, hindi pwedeng puro take na lang ng risk. Dapat kontrolin nyo rin, ibalanse. Kung kakargahan nyo man, dapat yung pasok pa rin. Ayan, naniguro si Choi Jiao. Overpass! Lahat ng regalo na binibigay ng FEU, sinusunggaban talaga ng Bulldogs. Taking advantage eh. And don't look now, this is just a 1-point lead for the Tamaraws. Another slight overpass. Nagawa ng paraan. One more time for the Tamaraws. Martinez to Saavedra. Somebody touched the net on the side of the Bulldogs. Medyo pinanggigilan ni Aringo yun. Nadukutin na yung atake. Sandamukal na naman ang errors ng NU. Doble na actually. FEU just had... Meron palang 4 na errors ang FEU dito. NU already with 8 errors. 8 of the 14 points of FEU belonging to those NU errors. Halos. Sobra. Back row. Jacob Sejales is too much to handle on that. Sobra. Di niya Grabe yung pinakawalang atake na ito ni Budin. Parang kahit libero, bahala na. Kahit ikaw yung pinakamatibay dumipensa. Alam ko naman na isa ako sa pinakamatibay umatake. Loss of words ka talaga eh. Oh, good adjustment right there from the Tamaraws. And that one is good for FEU. Diba? Sabi nga natin, pare-parehas lang 1 point yan. Hindi man yan ito yung pinakamalakas na atake katulad na pinapakawalan ng NU. Same lang yan. 1 point pa din yan. It's a nice save. Almost an ace. Nagawa ng paraan yung second ball. Tsaka yun naman yung sabi ni Coach Ed na kung mababa or wala ka na sa posisyon, i-over mo lang. Tsaka tayo umisip na ng pangalawang diskarte. And yun naman ang didiskarte.
Good idea right there coming from Joseph Bello. At ito yung luxury na meron kang lefty na setter at matangkad pa. Tignan mo, hindi mo aasahan. Wala nang. Hindi na nakabasa yung net defense nitong FEU. Sa baba kasi Foreman nakaset pa si Bello eh. Oo, tsaka alam mo naman, lefty. Pwedeng pamalo talaga, hindi lang basta drop ball. Ayan, kaliwete sa kaliwete ba? Speaking of lefty, hindi magpapahuli si Saavedra. Drake Saavedra will send us to the second technical timeout. FEU still maintaining the lead here, 16-14. Action continues inside Paco Arena. Isang nag-enjoy dito. Ayan, nasa screen. Ayan, speaking of Kuya Owa. Diba? Makikita natin kung gaano ka-supportive ang Kuya Owa natin. Diba? All smiles dahil nakita niya sarili niya doon sa big screen dito. At sigurado all smiles sa pinapakita ng kanyang mga kampi dito. Tsaka yung junior niya na tinatawag natin si Joseph Bello, who just, we can say, activated all his attackers so far in this matchup. Tsaka lalo na alam naman natin na ito yung first tournament na magiging starter na to si Joseph Bello. So, yung responsibility talaga, nasa kanya na talaga. So, makikita natin na natutuwa tong si Kuya Owa. Kuya na talaga eh, no? Tsaka nakagulat lang. Before, nung rookie days neto ni Retamar tsaka ni Calado, yun yung last playing year ko. Oh. Bring back those memories. Pero ito, grabing single block ang kinuha ni Budin. Diba? Alam natin na si Saavedra yung main attacker ngayon netong FEU. Si Budin ngayon, tinutukan niya na kahit nasa likod itong si Saavedra. And don't look now, we are tied here. Disgrasya ba yung first ball? FEU will try. Nadula si Codilla. Kabila naman. Backline attack connecting right there for NU. Grabe. Na-activate na to si Diao. Second attack point for Choi Jiao in this set. New setter on the floor, Ariel Cacao in for Coach Edor Culio. Ganon-ganon lang. Umpisa, ang laki ng kalamangan na itong FEU pero hinabol ngayon. Lamang na sila. Again, 6 points kanina lamang ng FEU. 10-4 yan kanina. Obed Bocaba just fooling everybody. Point for NU. Grabe. Sabi ko nga sa'yo, Jay, lahat ng attackers netong NU, hindi mo pwedeng bigyan ng regalo. Kanina, Jay Desquitado, Leo Aringo. Ngayon, si Budin naman ang bibigyan ng regalo ng FEU. Nag-umpisa ka sa yon, doon na naman yung sa service ng Obed Bocaba. Nakala natin, puputok, biglang nilambutan. Ngayon, pinalakas, pumasok sa linya, service ace. Service ace na. Nakita natin, yung smile ni Bocaba, talaga na masaya siya na pumasok eh. Kargado, mabilis, malakas. Kung baka barkada mo si Obed, sasabihin mo, ewan ko sa'yo, Obed. Ewan ko sa service mo. Bahala ka naman, no? Pero makaka-offense ang FAU. Codilla connecting finally. Sayang, dumepensa pa si Obed eh. Papaangatin pa eh. So finally, a breather for the Tamaraws after NU just made a magnificent run. New face on the floor for Coach Edor Culio. Upo si Codilla. Pasok itong si Dre Delicana. Service specialist to.
New on the lineup actually for the Tamaraws. Sumobra lang. Off time Medyo pa. ano pa eh, first game jitters. Diba? Bigay natin sa kanila yan. Oo. First competition perhaps, di ba? Kahit naman ako nung una eh, parang syempre tense ka pa niyan eh. Oo. Bagay, bago ka. Set up. Saavedra rejected. No way, says Bats Budin. Not today. Not Tama na, today. pare. Tama na, nakakarami ka na. Oo. Ito ngayon yung inaakong responsibilidad net ni Budin. Natauhin mo yung umaatake sa inyo. At kanina sinabi ni Coach Dante Alinsinuro yun, adjust ka. Konting Adjust ka. sidestep ka. Di ba? Kakao. Punta kay Talisayan. Simpleng instruction lang yun Oo. kanina. Another try for the Tamaraws. Kakao. Again, Abunyawan. Great deceptive play right there from the Tamaraws. Grabe yung diskarte ni Kakao dun na inanap niya muna si Abunyawan. Halos iwan na sa ere. Grabe yung hang time ni Abunyawan. Binitin eh. Binitin Diba? talaga. Oo. Tapos hinabol lang neto ni Kakao. 18 serving 21. And you will go to Bads. Grabe, ibabaw. Ibabaw na pinapadaan. Hindi niya niiwas sa kamay. Sa taas niya na pinapadaan. Kung ganyan ka naman kataas tumalon, katulad ni Budin. Diba? And you just killing FEU with bombs right now. Grabe. Harap, floor defense nila, nagiging effective ngayon. Oo. Net defense. Pero ito, babasagin yan ngayon ni Saavedra. Hindi, wala na si Budin eh. Oo. Ito nga yung maganda dito. FEU just finding ways, di ba? Nagiging creative sila sa kanilang mga atake tulad nun. Umiikot yung Saavedra. Umiikot lang eh. Alam natin na tatalunan mo tong si Abunyawan. Errant reception. Nagawa ng paraan. Medyo sobra lang yung pasa kay Aringo. May mahirap na eh. Yung pagiging attacker disketado nadala doon sa setting. Usap-usap muna ang Enyo dito. Tignan natin kung ano ikukwento ni Coach Dante Alinsunurin. Okay, same lang situation natin. Receive tayo, tapos labas tayo dito. Guys, nagko-combination na sila. Di ba kailangan mag-usap? Player, sumigaw ko lang may papatong, di ka naman nag-block. Sa'yo dumaan yung bola. Okay, adjust na sa gagawin na. Adjust ha. May combination na sila. Okay, one stop lang muna tayo, then try sa block natin. Ha? Sige. Salita mo, salita. Paano depensa sa combination? Timing talaga. Ta-timing muna kayo. Start muna kayo sa base position nyo. Usap kayo ng katabi mong blockers. Sabihin mo kung may umiikot. Kadalasan, ang nagsasabi nun yung dalawang nasa gilid. Yung wing. Ako, focus ako dun sa nasa harapan ko. Oo. Kapag may pumatong, sa akin yung tres. Oo. Yung middle, kukunin na yan nung wing. Kasi pagka tinalunan ko yung middle at pumatong yung utility or open ng kalaban, magbubukas. Yun yung pinag-uusapan Oo. kanina eh. FEU, a chance. Saavedra nasa harap. Ganda ng habol doon ng libero. Good job by Capultos. Sobrang set. Nagawa ng diskarte. Puntos ng NU. Pumasok yung set ni Abunyawan doon. Mahirap mo. Hindi ka pwedeng mag-set ng papasok dito sa net defense ng NU eh. Ang lalaki. Ayan, sigurado yung isa sa sasabihin ni Coach Edor Colio. Timeout ang FEU. Let's try to listen in. Subukan lang natin. Yes, pero ikaw magkaya ng tao. Kaya ng game sa kailangan natin receive. Yes, coach. Receive. Kailangan. Andahanin lang natin, ha? Poy. Sa bagay nga naman, kung nakuha ng maayos ang FEU yun, hindi si Abunyawan yung magsaset eh. Oo, tsaka sabi nga ni Coach Ed kanina, ayusin natin yung pasa natin. Kasi sa first ball, nag-i-start, kung maganda yung first ball natin, makakapag-kombinasyon si Kakao. Makakadiskarte siya. Tsaka yung mababasag yung net defense ng NU. Pero kung wala kayong first ball, kagulo. Soft serve from Choi Jiao. Quick play. Nope. Kakao.
Punta sa likod, Talisayan. Pinatama lang sa blocker. One more time sa Avedra. Is good. Walang bibitaw. Sabi ni Saavedra, hindi pa tapos. 23 pa lang kayo. Oo. Pwede pa kaming humabol. I got you guys. Yun eh. 21 serving 23. Jellard Talisayan. He was a team captain of this Tamaraws team back in season 85. Soft serve. Medyo kargado ha. Bello, dumiskarte na lang. Deskitado! Basag pa rin. Babasagin pa. Parang alam mo to si Jade eh. Wala siyang pakialam sa nasa harapan niya. Basta papaluin ko lang yan. Full front line ng NU for 3 set points. That's Clarence Velostrino serving. Obed Mocaba nasa harap. Kasama niya sa harapan itong si Jan Abanilla, pati na rin si Jade Disquitado. Saan pupunta ang FEU? Sa Avedra pa rin! Wala. Si Saavedra na talaga ang nagiging takbuhan neto ni Cacao. Double figures na sigurado si Drix Saavedra pagdating sa puntos. One-on-one, not a problem. But if you're FEU right now, bawal na magkamali. Set point na. Wala na. Ang Wala NU. nang room Oo. para sa error. At nasa likod si Drix Saavedra. Saan pupunta ang NU? Kay Aringo! Tinapos ng down the line hit ni Leo Aringo. We're so hyped up about Jade Disquitado, Buds Budin, same explosive guy. But this new team captain of the Bulldogs just showing what he is capable of. Leo Aringo kanina pa gustong manira ng bola. And he just told NU to this second set victory. Balikan natin yung mga nangyari dito, JB. Yan, mga atake ni Jade Disquitado, mapaharap, mapalikod. Yung mga one-on-one block neto ni Budin, naging effective to para mapigilan yung dami ng atake at pinupuntos ni Saavedra. Pero hindi natin pwedeng kalimutan yung atake neto ni Leo Aringo. Lalo na ikaw yung pinakabagong kapitan. Oo. Siyempre, sigurado ako isa to sa binilina ni Kuya Owa na kailangan akuin mo yung responsibilidad, mag-step up ka bago itaas mo pa yung laro mo para sa team. Tignan natin kung ano magiging kwento sa set number 3. NU leading this match 2-0.
And you took the first 2 sets and we are entering the third. FEU's assistant coach Ren Dulay admits that the team is not yet at 100%, but they are working to expose their players, both core and rookies, through leagues like this. With the absence of Calado and now new coaches and new players, this is the perfect opportunity for the Tamaraws to test the limits of their chemistry, address their shortcomings, and discover and sharpen their strengths. Jay and JV. Maraming salamat, Amira. And magandang bagay nga ito for FEU. Sige, wala tayong Mark Calado. It's the opportunity for these guys, di ba, na para maranasan din kung paano, kung ano yung pakiramdam na nakatutok sa iyo yung spotlight, di ba? Parang ikaw naman yung kung sino yung magpapakitang gilas, kung sino yung mag-i-step up para sa team. Ano kasi yan responsibilidad. Lalo na napakasarap maglaro para sa school mo, nakakamiss yun. Isa yan sa nakakamiss. Yung maglalaro ka na name ng school mo yung nasa harapan ng jersey mo. Siguro namimiss mo na rin masigawan ni Coach OG, no? Sanay na ako. Sanay na ako doon. Pero, hanggang ngayon pa naman kasi. Pero kung hindi dahil doon sa mga sigaw na yun, diba, hindi ka magmamature at hindi ko mararating kung nasan man ako ngayon. As we begin set number 3, ito po isa tanong ko sa'yo. Ibang level din, no? Na kung halimbawa, papasok ka sa loob, tulad ng ginawa ni Bads Budin, makikita ka ng kalaban, yung alam mong katatakutan ka, the other team will be intimidated by just your presence, Parang, isa sa tinuturo sa amin ng mga coaches namin yan na pagpasok mo pa lang ng court, pakita mo na hindi ka pwedeng basta-bastahin. Ayun, tapos ace doon. Tulad ng service na yun. Hindi mo pwedeng basta-bastahin. Galing sa atake sa harap, ngayon, kargadong service naman to para kay Bads Budin. Ano yung sinasabi doon? Ano yung term doon ng mga tao sa kalsada? Yung angas. Yung angas. Hindi mo pwedeng siguro yan na lang din yung pinanlalaban ko dati. Kailangan maangas ako pagpasok ko ng court, diba? Para di mapansin yung mga error. Para hindi mapansin yung error. yan, diba? Parang chill ka lang. Kasi pagka, pinakita mo yung parang malungkot ka, tapos nag-error ka na, magsusunod-sunod yan kung relax ka lang, compose lang tayo ulit, madadala mo. Yun yung hinahanap ngayon dito sa FEU dahil nga Mark Calado wala na sa lineup. Sino yung katatakutan? Bello, Aringo. Ngayon kinakatakutan si Saavedra. Pero yung atake ni Aringo na yun, pwede mo na rin talagang katakutan. Kasi kanina pa yan mainit na. Sigurado nasa double digits na rin to si Leo Aringo, no? Sigurado yan. Daming atake na pinakawalan Oo. 3-1 NU. On your screens right now, new face on the floor for NU. Yan, isa rin niya sa naging teammate ko sa SEA Games. Diba? Parang Jay Disquitado, nauna yung nauna muna yung national team Sarap nun, no? Yung you were able to represent your country overseas, di ba? As Obed Mocaba, touch that net. Hindi umamin, hindi naman dinenay, pero kita ng lahat. At gustong mag-sorry. Oo. At gustong mag-sorry ni Obed. We feel you. Sorry. Oo. We feel you, Obed. Don't worry. Pero errors na naman. Ito na naman ang NU. By our count, nakita rin natin dito sa ating scoreboard sa venue. 9 errors for NU compared to 5 of FEU back in set number 2 as Aringo scores again. Masasabi mong for NU, no, going back to this game, yun yung one hindrance Oo. Tsaka down the line hit, cross court hit, ilayo mo, buka man yung set, gagawa ng mga paraan ng spiker na itong NU. Kuha na yung atake, yung error lang talaga. Ayan, tulad ng mga yan, bawasan natin, di ba? Hindi sila makalayo, hindi sila makagawa ng kalamangan kasi yung error nila, sinusundan pa ulit ng error. And for a formidable team like this NU Bulldogs team that they have right now, time and again naranasan nila na kapag nagpabaya sila, nagsunod-sunod ang error, makakakuha ng butas yung kalaban, makakakuha ng kumpiyansa, madadapa sila Oo, alam nilang hindi nila pwedeng basta-bastahin na ibigay yun, yung mga pabayaan yung error. Pero ngayon, tignan mo, nakikita mo yung maturity nito ni Aringo. Correct. Nakita niyang wala na siya sa posisyon, wala na siya sa balanse, tapon ko lang doon sa zone 1. Walang tao 5 serving, 3. That's the team captain right now, Leo Aringo. Yung kanina pa pumapalo ng diretso, nag-error din. Ayan na naman, yung service error nila.
Kasi alam nila na, pero tama rin naman yung diskarte na ganon. Kasi sa unang part ng laro, kargahan at kargahan mo yung service nyo para pagka pumwesto na kayo, medyo intimidated na yung receiver ng kalaban. Bello to Budin. Rejected by Bugawan but that block went out. Point for Buds Budin. Ano agad eh. Sumenyas na agad na walang check sa kanya eh. Kaya pagpalo, alam niya na mablock man siya, nakaiwas yung ulo niya. Parang ang hirap no, talagang Minatrix eh. Acrobat eh. Minatrix eh. That one just sailed out for Obed Mokaba. A series of service errors right now for NU. Here's the thing, 5 points for FEU this set, all of them coming from NU errors. Grabe yung errors na pinapakawalan. At ngayon pa lang, 5-6 yung score natin, lamang man yung NU. Pero wala pang ginagawang atake ang FEU. Buds. And nakapunto si Buds. May tumamang taga-FEU dun sa net. Halo-halong error, halo-halong violation. Either way, punto sa NU. Tsaka kung makikita mo, yung gulang neto ni Buds Budin. Tatlo na yung nasa harapan ko eh. Bakit ko papaluin? Diba? Tapon ko lang ng konti. Ayun, lumusot na yung service finally. But Jeff Abunyawan just gave them a bomb right there. Ito yung hinahantay natin na ma-activate yung middle attackers netong FEU. Kasi nung time ko, sa amin nun, grabe talaga magpabigay, puro halos quick attacks. Kasi unang-una, stable yung first ball ng FEU. Tsaka yun yung panggulat talaga eh. Oo. Pero iba panggulat nitong NU. Wala. Nanggugulat na lang talaga si Budin. Lahat ng palo, panggugulat ang ginawa Nakangiti dito. lang siya, oh. Opposite setting. Diba? Relax lang. One-on-one eh. And that will send us to our first technical timeout. The score 8-6 NU. Action continues inside Paco Arena for the V-League Collegiate Challenge 2023. Jay De La Cruz, JB Sumagaysay, Amira Almamari for this FEU Tamaraws NU Bulldogs matchup. Just to recap what happened nung ating first game. Nanaig ang Perpetual Help Atlas kontra EAC Generals in straight sets. And the good news is hindi pa tayo tapos. Matatapos ang mga men's game after this one. Pero mamaya, women's game ang susunod. Mauuna dyan, UE kontra Enderan. Here's the thing. Alam natin, ang UE, meron din yung mga highly touted recruits na first time makikita ngayon ng mga volleyball fans. First time sasali ng Enderan dito sa V-League. Yun pa. At the same time, yung UE, bagong sistema na naman. Diba? Ang dami nating aabangan, lalo na sa women's game. Pero ngayon, focus muna tayo dito sa men's division. Yan aabangan din kasi natin ang FEU. Mukhang ito na yung oras nila para makatuloy-tuloy. Dahil ang NU, nag-iipon na ng errors dito sa third set. Bello, quick to Tatigibolos. Basta talaga, matangkad ka, mataas patalon mo. High probability makapuntos ka. That's Peng Tagibolos who scored earlier. From Pampanga yan. Yun yung kanyang full name. Ruensmel. Ang hirap banggitin yan eh. Kaya Peng na lang tinatawag ko eh. Ringo, sobra set. Isa pa. Sobra pa din ang set. Na-iset kay Saavedra. Ayan na. Sinet ni Bello kaysa sa Saavedra yung bola. Kung kanina, pwede pang gawa ng paraan ni Aringo eh. Pero yung ganyan, hindi na magagawan. Kung nanonood si Owa eh. Pag naalala ni Owa yan, no? Yan, dyan niya sasabihin si
No, Bello. Ba't mo totoo sunod yan. sa kalaban, pare? Pero marirealize niya, ginawa ko din yun. Nako, mukhang may positional fault. Mukhang hindi dapat si Saavedra nag-serve. So that happened to be a free point to, malamang, for NU. Good recognition by our officials table. Or that by our table officials rather. Pero yan yung mga error na hindi nyo dapat ginagawa ngayon. Lalo na kung nag-aahabol na kayo. Lalo na third set. Wala talagang gumalaw, may nakapuntos eh. Aringo, nope. Counter by Bryce de Guzman. Back row, Codilla, no. Pinabaksak na si Jonas Hernandez. Aringo pa rin, wala. Rally goes on. Back set sa Saavedra. That one is in. Papaangatin ko na sana, Jay eh. Nakita ko na dito na. Kuha ko na din eh. ako. Oo. Angat ko na eh. Tayo na yung tinatarget, pinapadepensa neto yung sa Saavedra. Pero sobrang effective ng mga atake niya na pinapadaan niya sa kamay ng blockers netong NU. Sa'yo talaga yun. Oo. Sa'yo papunta. Angatin ko na eh. Oo. Just a 1-point differential here in set number 3. Ayan na, tama na yung server. Ngayon na mag-serve si Saavedra. Si Aringo pa rin ang pumalo. Nagiging unstoppable dito sa set na to si Aringo. Cross-court hit eh. Kahit na sabihin mong andun yung libero, yung pinakamatibay dumipensa sa kalaban, dun pa rin, andun yung butas. I'm actually trying to find a word. Because the word unstoppable right now is an understatement for the attacks of Leo Aringo, not the serve. Grabe ngayon. Ito yung kailangan din naman iwasan talaga ng NU. Yung mga errors nila na lalo sa service error medyo madami na eh. Alam naman natin na FEU kapag binigyan mo ng pagkakataon ng kalamangan, susunggab rin talaga yan. Naalunod si Mukaba. Strong hit that time. But somebody touched the net on the side of NU. Pero ang kailangan natin sabihin doon, nagpakita ng lakas itong si Jomel Codilla. Check out this play right there. What a powerful hit para kay Codilla, di ba? Parang ito na kahit sabihin mong Joseph Bello tsaka Mukaba yung nasa harapan ko eh. Kaya kong basagin yan. No fear whatsoever. Oo. And that is an ace. That is indeed an ace. Service ace. From our vantage point, that looked good. Ito yung hinahanap natin para sa kupunan ng FEU. Kung merong Saavedra na kanina pa namumuntos, ngayon, eto si Codilla, umaako na rin ng responsibilidad. Back set. Andyan pa si Jade. Pero Sandali parang lang daw. pinatahimik lang ni Bello kanina to si Jade eh. Pero talagang pag binigay, talagang mamumuntos. Here's the thing. By my partial unofficial count, ano to, Comelec? 11 of the 12 points of NU coming from attacks. Diba? Puro atake talaga. Oo. Great dig by Obed Mukaba, just overshooting that one. And boy, Jomel Codilla. Boy, that guy is scary. Diba? Binabaliwala na talaga niya. Parang, kanina pa naman, talo na kami ng 2 set. Kailangan ko nang umisip ng iba pang diskarte. At ito yung diskarte na ginagawa ni Codilla. Sumusugal na siya sa palo niya. Credit also to Benny Martinez giving his teammates some confidence. But just moral dampener right there. Those service errors won't help the cause of the Tamaraws. Ito yung mga nakakapanghinayang eh. Kasi di ba yung opportunity na pwede kayong lumamang ng 2, nawawala sa inyo. Tied at 13. Errant reception. Buhay pa ang bola. Set up ang NU. Kanino sila pupunta? Overpass. Nagawa ng paraan. Puntos para kay Peng. Grabe yung connection neto ni Bello at saka ni Tagibolos. Slide play. Eh kung ganyan kataas yung set, halos hindi mo na masabing quick. Kala mo patong na eh. The thing here is, nasasanay rin si Joseph Bello mag-adjust, as that one is an ace right there. But
Looks like an ace, but the line judges, they have a better vantage point. Error na naman para sa NU. Aray ko, 9 of the 14 points of FEU galing sa NU error. Grabe, ang bigat nun. Ang sakit sa katawan. Pero sa amin pinaka-na-experience ko na pinakamaraming error namin sa isang set. 16 errors. That one went out. Ngayon naman, kung ikaw yung FEU, wag ka naman na mag-error din. Oo, diba? mahirap na. Kaya pagka nagre-review kami, papanoorin namin yung previous game namin, makikita namin yung stats, ay grabe pala kami mag-error. Yun yung kailangan yung itama sa susunod na mga games. That's correct. Mikaelo Budin with a serve. Saan pupunta ang FEU? Kay Saavedra na nasa harap. Nawala na naman yung adjustment na yung instruction kanina ni Coach Dante na umadjust ka na dito. Kasi alam mo na lefty yung attacker na kailangan mong bantayan eh. Nag-start na naman to si Jade dun sa base position niya. Kaya medyo na-late siya. So sigurado, pag nag-practice ang NU bukas, yun yung pagtutuunin na ng pansin sa depensa. Hanap ng kaliweteng atake nitong NU. Tapos magpa-practice yung frontline nila ng ano, no? Oo, ganun ang pwedeng gawin. Oo, tulad yan. Lalo na kung lahat ng atake ni Saavedra ay pamuntos. Pero ito si Aringo. Gagawa na naman ng paraan para kumuha ng puntos at para sa kalamangan nila. This set number 3 is actually brought to us by Leo Aringo. Check out this play. Tignan natin kung saan makakahanap ng sagot ang FEU dito kay Leo Aringo. NU just sent us to our second technical timeout in set number 3. Action continues inside Paco Arena, 16-15. NU is holding on to a 1-point lead here in set number 3. And they have all the opportunity in the world to end this match right here in this set. Ito na yung panapos na ang hinahanap ng NU sa pagkakataon na to. Botata pa si Saavedra, nito si Obed Mukaba. Hindi mo man paatakihin si Obed, pero alam niya yung responsibilidad niya, natatauhin niya yung main attacker na si Saavedra. Yan, isa yan. Yan yung mga gusto kong mga emote na talagang napipil ko yung puntos eh. Yung kumbaga, malapit na mag-super science si Obed Mukaba. Oo. Punta sa open, diskarte ni Jelord. Samot sa ring kaganapan ang nangyari doon sa net area. Pero puntos pupunta sa FEU. Check out what happened here. I-over na lang eh. Pero makikita mo yung instinct neto ni Obed na gusto niyang iwasan para maiwasan yung mga injuries eh. 16 serving 17. That's Abunyawan. That's Bello. That's Desquitado. Jade Desquitado. Nakikita mo naman lang yan relax lang yan, pangiti-ngiti pero pagka humambalos na, full swing talaga. Pangiti-ngiti, pag pumalo, somebody will get hurt. Talagang mananakit eh. Oo. Pero upo muna si Bello at si Desquitado. Balik si Belestrino at si Abanilla. Belestrino with a serve. Punta sila sa gitna. Butata ang inabot doon ni Martin Bugawan. Point for the Bulldogs. Binantayan na ni Obed eh. Kasi alam niya na pagka nagkakaroon ng magandang pasa yung FEU, talagang papaatakihin is yung middle. 1916 NU, hindi na nagugustuhan ni Coach Ed Orculio. Nakikita niya. Let's listen in. Galing. Tapos doon ka rin pupunta. Pag dito ka galing, doon ka pupunta, ang mangyayari nun, pare, ito, pupunta dyan. So pagpunta dyan, doon ka pupunta, tapat. Diba? Lahat ng tao natin, papunta doon. Kasi ito, didiretso dyan kasi maghihingi ng bako eh. O di ngayon, sino may iwan dito? Tinulak yung bola dito, di patay. Ngayon, ang kailangan natin, ma-fake mo siya. Kung dito ka galing,
doon ka pupunta, dito ka galing pa ganun. Tapos di gagalaw ngayon siya. Kung dito ka galing pa ganun, dito ka... Okay, i-maximize natin 3 spiker, sayang. May ganun, maganda naman yung receive, di ba? Tara, let's go. Yung kahit hindi mo nakikita, yung kinokrokis ni Coach Ed Orculio, alam mo ko parang nakikita mo, no? Kung ano yung dinadrawing niya, no? Parang, ganyan, kahit naman sinong coaches pagka nagbibigay ng instruction, parang sa isip mo, i-imagine mo na yung gusto niya mangyari. Nice back set. Saavedra is alive. Wala. Ito talaga si Saavedra. Kahit naman, even nung nandito si Mark Calado, talagang namumuntos na to si Saavedra, si Talisayan, Bugawan. Ngayon, panibagong tao makikita natin. Pero uupo si Saavedra at si Martinez. Pasok si Cacao. And a new guy on the floor, that's Saki Garriedo. Yung opposite. Yung opposite hitter ng FEU. So he's the second opposite hitter right now. So you have to remember, yung isa pang opposite hitter ng FEU got injured in the previous UAAP season. In the meantime, Aringo got dug right there. Talisayan will score. Bihira yung madepensahan mo yung atake ni Aringo. Grabe yung pagpapaangat doon ni Jacob. Oo, si Hales. Parang it's like nilaban years, niya na Nilaban it's like niya na years talaga. ago that we saw someone dug Leo Aringo, no? Parang wala na, isa't isa na to. Parang hindi na kami pwedeng bumitaw. Oo. Belostrino, Tumukaba. Play goes on. Wala nga lang kumuha ng second ball. Sayang yung save ni Cacao. Yun yung mga nakakapanghinayang na nag-effort yung kasama mo tapos biglang tinginan lang. Parang syempre sa part mo, ginawa mo yung all out yung effort mo tapos biglang pinabayaan lang. Muntik na rin kunin ni Coach Mac Gapuele. Kasi sa kanya papunta Gusto nang mag-dive Oo. 20 serving 18. FEU will go to the back row. That one is good. Si Codilla na naman, di ba? Kahit hindi mong hampasin yung bola, makita mo lang kung saan tama, kung saan yung butas ng kalaban. Yun lang yung hahanapin mo. Ano yung sinasabi sa esports, nag-late game itong si Jomel Codilla? Oo, late game. Sana hindi pa late. Sana hindi pa late, yun nga lang. Oh, Bedmo Caba! Kung kanina kay Joseph Bello, bihira natin makita yung atake net ni Mukaba, i-activate naman neto ni Abanilla. Kawawa naman si Martin Bogawan. Nag-iisa lang siya. Iniwanan siya. Iniwanan Kahit na... Di naman iniwanan, naiwanan. Di ba? Pero sa ganyan talaga, kadalasan, kung tawagin namin tao-tao na. Oh, sabagay. Pupusan mo na yung tao mo. Ito yung, may mga naka-assign na sa inyo yan Ano kaya ang serve dito ni Obed? Malakas. Matulis, malakas. But play goes on. Walang tinawag na overreaching. Butata ang inabot. Play goes on. Belostrino. Tubodin. No! Isa pa. Tagibolo. Somebody touches it on the side of FEU. Puntos ang NU. Yun yung sinasabi natin na huwag kayong hihinto hanggat walang pumipito. Ituloy nyo lang at ito yung ginawa ng NU. Atakihin nila hanggat may pagkakataon at tatapusin yon ni Peng Tagibolos. Sayang, net touch yung tinawag ng referee. Punto sana kay Peng yun. Either way, NU just 3 points away from getting the victory here. Hindi pa tapos ang lahat para sa FEU. Usap sila ng diskarte. Ano ang sasabihin dito ni Coach Ed? Sakit. Tama yun, tama lang. Pero yung kasi nobody's good. Okay lang din. Sige, receive lang tayo. Yung service niya, pag pumasok, hard ball. So, kailangan absorb. Huwag nyo lalabanan pag tama ng bola, walang gano'n na, walang extra movement. Kailangan pag tama, tama lang. Okay, pagkatama, tsaka ka na lang humiga. Okay, execute natin. Tapos spiker, i-maximize natin. May back row ka pa. Ngayon yung back row, boys, hindi natin pwedeng nag-quick dyan. Pag quick dyan, nandyan yung dalawang middle, medyo mataas yung reach Tapos dito ka mag-go back row. Pag yan na-peggy mo, pag nag-ictad, gano'n na naman yung height niya. So, buti na gawa mo ng parang na drop ball. Pero gawin natin, medyo malayo ng pakisya. Okay, maximize tayo. All hope is not lost. Di pa yan tapos. Diba? Hanapin lang talaga yung maayos na first ball, tapos combination, diba? Pero at least nakikita natin na kung ano yung mga dapat nilang itama para sa mga susunod na game. Pero hindi pa to tapos. Oo.
Soft serve! Sabi, ine-expect nila yung malakas na service neto ni Mukaba na i-absorb daw. Sabi ni Coach Ed, i-absorb. Paano mo naman i-absorb? Hininaan, narinig yata ni Mukaba yung sinasabi ni Coach Ed. Mukhang si Obed Mukaba lang nakakaalam na soft serve lang yon. Lahat tayo alam natin malakas eh. Disgrasya. Oo. 4-point lead, 2 points away. Here's another Mukaba serve. Ayun, na-absorb. Kakao, punta doon sa opposite. Ball is alive. Bodin. Yes! Grabe, yung effort na ginawa ni Obed Mukaba. Hinahabol niya rin eh. Parang, di ba? Parang gusto ko hanggang dulo mag-service ako. At eto, kinuha ni Buds Budin yung puntos na yon. And now, the Bulldogs on the bench, they're cheering for Obed right now. Naririnig nila eh. Panapos eh. That connected! Another service ace by Obed Mukaba. Boy, that serve looks so deceptive. Every Obed Mukaba serve looks so deceptive. But all effective, di ba, JV? Sugal na talaga. Bahala na. Naka-momentum naman na ako. Kontrolado ko na yung service ko. Nakakuha ko ng ace dun sa mahina. Bakit hindi ko kargahan? At ito yung ginagawa ni Obed. Boy, it's an Obed Mukaba masterclass in serving we just saw. And which finished this matchup right here in straight sets. 25-22, 25-22, 25-19. And you just dominating the attack side dito, JV, di ba? Makikita natin yung masyadong denominate sa atake. Neto nila, Leo Aringo, ni Jay Desquitado, sumali pa, Peng Tagibolos. Oo. At lalo na, itong kausap ni Amira Almamari dito, which happened to be our best player of the game. Go ahead, Amira. Our player of the game, Mikaelo Budin, congratulations, Buds. Bukod sa floor-shattering attacks mo, nagpakita ka rin ng commendable blocks. Saan mo hinugot ang kumpiyansa mo? Siyempre, nawala yung mga seniors namin, so kailangan ko na siguro, libas yung leadership ko para mag-guide yung team kasi yung iba sa amin is bago lang din makapaglaro sa bilig, kaya kailangan ko siguro ilabas yung pagiging leadership. Ayun. Nung last set, nag-start kayo ng maraming errors, pero how did you keep your composure? Nung time out, doon na si Coach Dante, nagbigay ng instructions na ang dami naming errors like sa service. So, inunti-unti namin na makarecover ulit na may sure lang yung service. Then, ayun, nakuha naman namin yung kumpiyansa namin ulit. Buds, oras mo na para bumati sa lahat ng sumusuporta sa'yo. Ayun, binabati ko pa yung mga Enyo community and sa mga FROP ko and sa coaches ko, teammates ko and sa family ko sa bahay na nanonood sa Juraben and Sophia and kay Kuya JB nandito ngayon. And ayun po. Congratulations once again, Mikaelo Budin, our player of the game. Back to you, Jay and JV. Okay ka rin eh, no? Diba? Sumenyas lang tayo, napasama pa tayo sabihin natin ng player of the game ngayon. Pero sige, ituloy mo yung kwento dito. Hindi lang naman si Buds yung nagwala sa opensa dito eh. Oo, talagang tulong-tulong talaga sila. Siguro naging effective din yung pag-guide nung dalawang kuya na hindi naglaro ngayon. Diba? Si Kuya Owa mo, si Kuya Nico. Diba? Nakikita natin na panibago na kayo eh. Kailangan nyo ng mag-umpisa ng kayo. Kaya ito yung ginagawa ng mga bata natin sa NU. On point yung kwento doon ni Bud sa kwentuhan nila ni Amira. But make no mistake about it, FEU perhaps experiencing the same dahil wala nga Mark Calado, but this team looks so promising, lalo late game nga, nagpakita yung Jomel Godilla, di ba? At aabangan pa natin yon. Hindi pa naman late ang lahat kasi umpisa pa lang ng tournament natin. That is correct. And actually, umpisa pa lang to ng mga pangyayari dito. We're just halfway done for our games today dito sa pag-uumpisa ng 2023 edition ng ating V-League Collegiate Challenge. Meron pang 2 laban na tayo masasaksihan. Susunod naman, mga babae naman, Enderun College Lady Titans going up against the University of the East Lady Red Warriors. In behalf of my partner, JV Sumagaysay, our courtside reporter, Amira Almamari, my name is Jay De La Cruz. This has been a presentation of Sports Vision Management Group Incorporated. This is the V-League Collegiate Challenge 2023.